praying. Kailangan mong i-refuel pa rin yung joy mo sa pagsaserve. Serving God is building intimate relationship with Him. Kung nada na service iti Apo Diyos, kailangan na napapalago mo yung quiet time mo, yung personal relationship mo sa Lord. Amen? Pero paano tayo magkakaroon ng personal relationship natin sa Lord kung Sunday lang tayo nagpipray? Kung Sunday ka lang nakakapakinig ng salita ng Diyos? Hindi po. If you really want to build an intimate relationship sa Panginoon, magkaroon ka ng quiet time. Yung personal, nakausap mo yung Lord lang at wala nang iba. Yung personal na pinupuri mo lang siya, na ikaw lang, nag-uusap lang kayo. It's between you and the Lord. Yun po ang gusto ng Panginoon. One way ng pagsaserve natin. Number one, na kailangan natin gawin is yung intimate relationship natin sa Lord ay palaguin natin. Next, serving God is serving His ministry. Isa po na binigay ng Lord sa atin ay ang kanyang gawain. Amen? Kaya po tayo nandito every Sunday, nakikijoin sa mga ministry na gawain para po sumunod sa sinabi ng Panginoon. One way po kasi na mapapalakas po tayo, marirefuel po tayo pag tayo nagsasama-sama at nagpi-fellowship. Amen? Yun na yung sinabi ko kanina, testimony ko, tinanggal ko. Unang-unang tinanggal ko ay yung quiet time ko sa Lord. Unang tinanggal ko ay yung fellowship ko sa Lord. Hanggang sumunod yung quiet time ko. Hanggang sa nawala na ako. Imbis na praise the Lord, imbis na hallelujah, nandun na ako sa disco-disco. Nawala na yung dedication ko sa Lord dahil hinayaan ko na ma-empty ako. Maubusan ako ng oil para magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Asan na ako? Ayan. So, napaka-importante po para ma-refuel ka is to be involved in the ministry. Para ma-refuel ka po, ay magipag-fellowship po tayo sa kapwa mananampalataya. Naranasan niyo ba yung wala ka ng ganang magpunta ng Sunday? Naranasan niyo yung wala kang ganang mag-join ng prayer? Mag-join ng discipleship, nawawalan ng gana. Pero sa mga panahon na wala kang gana, yun ang tinitignan ng Panginoon. Yung wala kang gana, pero pinipilit mo, tinatak mo yung sarili mo, kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong pumunta. Hindi yung sarili mong kalooban ang sinusunod mo, kundi ang sinusunod mo ay yung kalooban ng Diyos. Yun po yung talagang tinitreasure at tinitignan ng Lord sa atin. Na kung saan, kung kailan kahirap na hirap magtaas ng kamay, sinabi ko to kay Jen kahapon, kung kailan hirap na hirap kang mag-worship sa Lord, yun yung titignan ng Panginoon. Kung ano ba ang susundin mo, emosyon mo, o yung pagsunod mo. Na ano man ang sitwasyon, you will worship the Lord. Malungkot ka man, you will worship the Lord. May problema ka man, you will worship the Lord. In triumph man, you will worship. Ang dali mong mag-worship kasi, ang dali mag-pray, ang dali sumunod. Pagka meron tayo lahat pag wala kang pinoproblema, pero ang ikaw tinitignan ng Lord, paano pag may problema ka? Paano ang Christian life mo? Amen? So, importante po na ikaw mismo, utusan mo yung sarili mo pag wala kang ganang mag-church. Ang sabi ng Lord, mapapalakas ka pag may fellowship. Utusan mo sarili mo. Hindi, makikipag-fellowship ako. I rebuke you, Satan. Rebuke the work of the enemy. Kasi gawa ng kaaway yun. Tatanggalin niya yung joy mo na makipag-fellowship sa kapwa mong mananampalataya. Tatanggalin niya yung joy mo sa ministry. Amen? At sabi dito, serving God is serving other people. Serving God is serving other people din. Kung gusto mong mag-serve sa Lord, paglingkuran mo yung kapwa mo tao. Tumulong ka sa mga dapat nating tulungan. Hello? Amen? Sabi nga niya kung ano yung ginawa mo, yung mga dumalaw sa jail, ang sabi ni Jesus, para nyo na ako, dinalaw nyo din ako. Paano ka namin dinalaw? Sabi ng disciple niya, kasi kung anong ginawa mo sa kapwa mo, siya din ang ginawa mo sa akin. May nalaman kang, nabalitaan ko, may
May sakit daw si Donna, binisita ng ibang young people. Yun ang gusto-gusto ng Panginoon. Amen? Yung interest natin ay hindi lang pansarili. Ang interest mo ay para sa iyong kapwa. Kung may kakayanan kang tumulong, tumulong ka. Ang sabi, ito ang laging sinasabi ng mga mananampalataya. Pag may lumapit sa iyo, ano ang sagot natin? May problema ako, kailangan ko ng ganito, kailangan ko kasi walang pambayad sa school. Ang sagot ng mga mananampalataya, I will pray for you. Diba? Laging ganun, I will pray for you. Pero ang sabi ng Panginoon, anong magagawa ano yung prayer mo kung meron ka namang kakayanan na tumulong kahit sa konting halaga, kahit na sa konting kaparaanan mo, ay pwede mong patulungan. Nagugutom yung mga anak ko. Sige, ipag-pray kita. Eh, meron ka naman palang 2 fried chicken doon. Ba't di mo ibigay yung isang fried chicken? Hello? Ganun po ang gusto ng Panginoon na service natin. Prayer is very important. Pero kung may kakayanan ka naman na gawin at tugunin yung problema o maging kagaanan ka, ay pwede natin gawin. Tulungan po natin. Hindi niyo po ginagawa yan para sa inyong sarili. Ginagawa niyo po yan para sa Panginoon. Service po yan para sa Panginoon. Ang Lord po ang nagsabi niyan. Ano ba ang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa Lord. Kaya kung inaway mo ang iyong kapwa, ginawa mo sa Lord. Hello, bato-bato sa langit, tamaan magbago. Hallelujah! Amen! Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa po natin sa Diyos yan. It's our service to God. Kaya kung inibig mo ang kapwa mo, ginawa mo sa Lord. Tinulungan mo ang kapwa mo, ginawa mo sa Lord. Hello? O kung kinurse mo ang kapwa mo, ginawa mo rin yan sa Lord. Hello? Amen? Amen. Next, malapit na po tayo. Refuel your prayer. Dabagong mantakabay po, Dr. Carrara. Kumusta ang prayer life mo? O naman? Refuel your prayer. Jesus loves to pray in Gethsemane. Gethsemane means, may ibig sabihin yan. Ayan. Jesus prayed in Gethsemane. The name Gethsemane is derived from the Hebrew and Aramaic words Gethsemane. O ang ibig sabihin ay oil-pressed. This suggests that the garden was likely an olive grove with an area of pressing olives. Tayo mga puti. Theory na lang tayo. Nung una na nga Gethsemane, hindi kaya na nga sa wundi ay that oil-pressed. Yung parang, di ba, para magkaroon ka ng oil, merong pagpipiga. May pagpipigang mangyari para lumabas yung oil. Kaya ang prayer po, nagpapalabas po yan ng oil. Pag alam mo ay nagpapa-empty na ang oil mo, and you need to be refueled, manalangin ka. Kasi Jesus gusto niya nagpipray sa Gethsemane. Doon niya lagi pumupunta at nagpipray doon. Dahil ang prayer po ay merong pagpipiga para lumabas yung oil, para magpatuloy ka. Kaya pag ikaw ay Kristiyano at hindi ka marunong manalangin, naku, danger po ang ating buhay Kristiyano. We need to pray para yung oil ay lumabas at magpatuloy ka sa hakbangin mo bilang Kristiyano. Amen? Kaya wag po natin gawin ang prayer lang ay Sunday lang o once a day lang. Ang sabi po ng Panginoon, pray without ceasing. Amen. Pag pray without ceasing, kahit nasa school ka, wala kang ginagawa, mabalin ka nga at kararat. Nasa gym ka, mabalin ka at kararat. Ada ka CR, mabalin ka nga at kararat. Ada ka iti-work, mabalin ka nga at kararat. Hello? Are you with me? Amen. Hindi po kailangan na pag nagpipray ka, nakaparintumong ka. Alam nga, nakaparintumong ka kay Chip. Hindi po. Pero ang sinasabi ng Lord, pwede po tayong manalangin ng walang hinto. Hindi po nilimitahan ng Panginoon ang pananalangin. Hindi po 3 times a day lang ang pananalangin. Ang pananalangin ay dapat tuloy-tuloy. Habang naglalakad ka dyan, pwede kang nagpipray. Kausap mo ang Lord.
Sino dito yung nakaranas na pagka may nakakasalubong na ambulansya, pinagpipray niya? Amen. Praise God! Hallelujah. Ano man ang mga nakakasalubong mo, ano man ang sitwasyon, pwede kang mag-pray. Yes. At yung prayer ay napakahalaga po para mapanabas yung oil na meron po tayo. Paano tayo magkakaroon ng extra oil kung hindi tayo marunong mag-pray? Kung hindi ka nag-pray. Kalabitin mo yung katabi mo. Pray po tayo, pray po tayo. Mag-pray ka and kalabitin mo yung sarili mo. Amen. Mag-pray ako, mag-pray ako, kamo. Declare mo sa sarili mo na mag-pray ka. Pinagpala ang mga aliping aabutang nag-aantay pagdating ng kanilang Panginoon. Amen. Hello! Yes. We are already in the last days, kapatid. Nasa huling araw na po tayo. You need an extra oil to be always on fire. Kailangan natin ng extra oil para hindi po mag-aandap-andap ang ating ilawan, ang ating spiritual life. Kailangan mo po ng extra oil para pagdating ng Panginoon, hindi ka mapagsasarhan. Hello? You need that extra oil. Sabi ko kanina, oil is important. May oil na tayo, may pananampalataya ka na, importante yan. May excitement ka, may fire ka, maganda rin po yan. Pero kung wala kang extra oil, paano pag dumating yung araw na discourage ka? Na-discourage ka kay pastor, kay pastora. Na-discourage ka sa kapwa mo. Pag dumating yung araw na yan, dahil wala kang extra oil, bibitaw ka na lang. So you need to have that extra oil. Huwag kang hihinto. Sabi mo sa kapatid, sa kapwa mo, huwag kang hihinto. Mag-refuel ka. Magpapuno ka. Magpapuno ka ng magpapuno. It's just a matter of choice. To be refueled, it's just a matter of choice. Piliin mong ma-on fire. And for you to be on fire, you must produce oil. Oil comes in prayer. Oil comes in our quiet time with the Lord. Oil comes in our worship. Oil comes in our fellowship. Oil comes in a decision. And oil comes. Kumain iti oil. Lumar iti oil mo. Tapo iti pamati. Sabi dito, we will be really refueled if we allow Christ to live in us. We must die to ourselves. Kailangan natin patayin ang ating sarili upang ang kalooban ng Diyos ang siyang magwagi.